Magandang araw, ako po si Miriam Kiabao Roberto. At ako naman si RD Roberto. At ito po ay God is Able. RD, may tanong ako. Why do you think God allows suffering? Alam mo, Miriam, I've asked myself that question many times, especially when my first wife, Ting Ting, experienced and went through suffering and trial because nagkaroon siya ng sakit ng lupus, napakasakit nun eh. In 2012, napunta siya sa hospital, she was in the ICU, in and out for 6 months. And during those times, I saw her suffer really. And I questioned God Lord, why are you allowing this to happen? Pero one day in my quiet time, I read this verse. It became my life verse, James chapter 1, verses 2 and 3, which says, "Count it as pure joy when you face trials of many kinds, because the testing of your faith develops patience or perseverance. And let this patience complete its work. Because when we let it complete its work, we become mature, perfect, and complete, lacking nothing." Oh, that's so true. I believe that God never allows pain without a reason because there's always a greater purpose. Amen. And most of the time, it's to help develop us in character. Isa na namang storya ang matutunghayan natin ngayon na aantig sa ating puso sa buhay ni Loida Bauto. Ito po ang programa na magbibigay ng pag-asa. Kung feeling mo di mo na kaya, huwag mag-alala. Kayang-kaya ni Lord dahil God is able. Ako po si Loida Bauto. 10 years ago, I was a licensed interior designer. Simula elementary, high school, and then college, achiever ako. And then, in 2012, I graduated cum laude. Nagbago ang lahat sa buhay ko noong August 2013. Akala ko nung araw na yon, hindi na ako magigising. One day, after having lunch, so nahilo ako and then nag-collapse sa office. At tinakbo ko ng mga office mate ko sa pinangmalapit na ospital. And akala ko nung araw na yon, end ko na. Bali, biglaan po yun eh. Kasi po nasa trabaho pa siya. Nung magpunta po kami sa ospital, nakita ko gano'n na yung anak ko. Sabi ko, ang lakas-lakas ng anak ko, bakit andito? Pagising ko nung gabi na yon, nasa loob na ako ng ICU at naka-intubate. Maraming nakasaksak sa akin. I was diagnosed with brain AVM or arteriovenous malformation. May pumutok po na ugat sa utak ko. Kaya po, technically, na-stroke po daw po ako. Nung sinabi po sa akin na AVM, so wala po akong idea kung ano yun. Pero nung sinabi ng doktor na para kang batang na-stroke, ito po ako umiyak. Ang tanong ko sa doktor ko, magiging normal po ako. So, dati po kasi ako nag-work sa St. Luke's. So, tumawag ako sa katrabaho kasi hindi ko nauunawaan yung iba. Ibang sabi ko, nandito kami sa Medical City, dito siya sinugod. Di namin alam kung anong gagawin. Sabi sa akin, lipat nyo dito. So, after ilang days po, doon po nalaman na nahihirapan ako lumakad. Nahihirapan po ako magsalita. Nahihirapan po ako sa paningin ko. Nahihilo po ako. At yung salita ko po ay bulol. Nahihirapan po akong kabilos. Dahil manhiti yung left part ko. Unang recommendation ng doktor, hindi buksan yung brain niya kasi kayang gamutin. Pero isang araw po, putok po ulit yung ugat ko sa utak. So hindi na po ako pwedeng umuwi at kailangan na po operahan dahil po yung AVM ko nasa Pons. So, sabi nung doktor, hindi na po pwede yung gamot lang kasi dalawa na siya. At yung mismong dugo, pinipress na niya yung pons sa likod. Tsaka yung daluyan ng hangin sa brain. Pagka daw po hindi pa inagaran yung operation sa kanya, haharang yon
Tapos, magkaka-hydrocephalus siya. Nag-risk na po yung family ko at yung mga doktor. Kahit walang assurance na paglabas ko ng operating room, functional pa ako. So, pwedeng maging gulay, pwedeng mamatay. Naging successful yung operation ko noong September 4, 2013, na discharge ako at kailangan na lang palakas. Pero after 1 week sa bahay, noong November 2013, nag-start na po na mahirapan ako sa paghinga. Doon po sa huli yung nung nagka-komplikasyon. Kasi po, noon po kami walang-wala na. Nakapila kami yung anak ko eh. Parang naghihingalo. Nakapila pa kami. So, dinala po ulit ako sa ospital at nakita po sa CT scan na yung airway ko po ay nagko-close. Noong December 2013, operahan po ako sa leeg dahil po sa stenosis. Ang hirap ng naging sitwasyon kasi po nakadikit po, nakatahi po yung baba niya sa dibdib. Wala na po silang matakbuhan. Damay na lang po kasi yun lang naman ang maitutulong ko. After 1 year, chinek po ako ulit para malaman ko may AVM pa ako. At nakita po na meron pa. Nag-undergo po ako ng gamma knife, radiosurgery. Nung after po ng pagdaanan ko yung mga procedure na yon, hopeful po ako na babalik ako agad. Magiging malakas ako agad, makakalakad ako agad. Nung time po na nakauwi na kasi siya, so doon nag-start na nakakaramdam na siya ng pagkalungkot. Talagang nagkaroon din siya ng depression, anxiety. So dumating po ako sa time na ayoko na makipag-usap, ayoko na lumabas, ayoko makita ko ng mga tao kasi nahiya ako. Naging po ako, bitter. Feeling ko wala mga nangyayari, bakit pa ako mag-exercise, bakit pa ako magte-therapy. Parang gaton lang yung buhay ko. Wala lang pupuntahan. Nakikita ko yung mga classmates ko. Ang ganda ng mga trabaho nila. Mas madalang ako sa loob ng bahay. Mag-isa. Hindi nakakalakad. Hindi nakakapagtrabaho. Hindi nakakalabas. Ano po siya yun, parang lagi po kasi siyang parang galit, ganun nga po. Lagi siyang, kahit ano sabihin ko, parang hindi niya ako pinapakinggan. Nag-start na ako mag-question sa Diyos na bakit naging ganito yung nangyari sa buhay ko. Di ba Diyos ka, bakit hindi mo ako palakarin? Kayang-kaya mo yun parang sasabi ko na po yun sa Diyos. At yung huli po, parang nasabi ko na sa Diyos na hindi niya ako mahal. Sinabi ko na hindi mo naman ako mahal. Naiyak ako. So yun po yung sa tingin ko pinakamasakit na nasabi ko sa Diyos. Kasi sabi ko, hindi mo naman ako pinapakinggan. Hindi mo pinapansin yung mga prayers ko. Doon po sa bahay, madalas akong galit. Naiinis ako pag hindi ko maisuot yung tsinelas ko. Naiinis ako pag hindi ko maabot yung gusto kong kainin. Sa maraming bagay na nagagawa niya dati, naging limitado po. Tsaka yung pinag-aralan po niya, na talagang yun ang yun ang forte niya, yun ang mahal niya, naging hindrance yung sakit. So, dun po siya nahirapan. Yung hospital bill po namin, umabot ng milyon. Umabot ng milyon yung gastusin namin. So, yung time po na yun ay naibenta lahat ng meron kami. Na-bankrupt yung family business. Yung pong hirap ng buhay po nila na nakita ko. Na
dati silang meron, tapos bigla silang naubusan ng kabuhayan. Sabi ko lang po sa Diyos, tulungan niya kami. Nung kasagsagan po na nangyayari sa akin, ay nagkaroon din po ng problem sa family ko. So, nalaman po namin na may iba yung papa ko. And then, nag-decide na po sila na maghiwalay dahil hindi na po okay yung environment sa bahay or kung magkakasama kami. Nung siya na po mismo yung, si Papa na mismo yung parang hindi okay, tumigil na rin po ako. Kasi parang parang pinipigilan siya nung kinakasama niya. So parang bakit pa ako magpo-push? 2015, may na-meet po ako at nagkaroon po ako ng relationship. Ito po yung first na relationship ko. Doon na po umikat yung mundo ko. Kasi malungkot ako eh. I feel lonely. Pero naghanap ako ng comfort sa tao. Kasi nga, hindi naman ako pinapansin ng Diyos eh. yun yung pakiramdam ko. Nung pong dumadalaw, sinasabi ko na sa kanya na, anak, huwag kang makikipagrelasyon kasi ganyan, mahirap yung kalagayan niya. Noong 2016, na-confirm po ng lahat, kinagulat po ng lahat na buntis ako. Siyempre po, nagalit po yung mama niya. Ako, nagalit din. Dahil nga po dun sa sitwasyon. Pero nung naisip na po namin na nando na yon at baka iyon bigay ng Diyos sa kanya. Even mga doktor ko po, na-surpresa, inis. Marami pong nagalit. Kasi hindi pa po ako magaling, hindi pa ako nakakalakad, at magkakaroon pa ako ng anak. So parang nung time na yon, inisip ko, hindi mo man lang naisip yung yung mag-aalaga sa'yo. Nagalit po ako sa kanya talaga. Parang ang isip ko nun sa kanya, parang hindi niya binigyan ng halaga yung sakripisyo. Sobrang natakot po ako. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Minsan nag-isip po ko na sana mawatay na lang ako para sabay kami ng anak ko. Hindi ko na siya ilalabas. Nanganak po ako noong October 2016 ng isang baby boy. Ang pinangalan po namin sa kanya ay Adriel. Meaning po ng Adriel ay belonging to God. Masaya po kami noon dahil nagkaroon po ng yung buhay ni Lloyda, nagkaroon po ng nakagustuhan niyang mabuhay. Noong nanganak na po ako, kinaya ko po yung pag-aalaga, pag-aasikaso sa anak ko. Dahil sa pamilya ko, sa mama ko, mga tita, mga lola, mga kapatid, sila po yung mga naging pangalawang nanay at tatay ni Adriel. Isa po, kung ako lang, hindi ko kaya. Hindi ko siya kayang buhatin pag umiiyak. Hindi ko siya kayang ikuha ng kailangan niya. So, during that time po, I feel lalong burden. Feeling ko sobrang laki ng burden na binigay ko sa family ko. Pero naramdaman ko po yung pagmalala sa anak ko. Yung pagyakap nila sa amin. At iyak ako. Ayun po. Kasi kung ako lang, hindi ko kaya. Baka ipamigay ko na lang anak ko kasi hindi ko kaya. Pero ayokong ipamigay kahit may humihingi. Sabi nila, amin na lang. Sila mag-aalaga. Ayoko. Akin to eh. Yun po yung pakanamnam ko.
Nakaya ko yun dahil na rin po sa pamilya ko, lalo na po sa mama ko, na naging paat kamay ko po sa loob na maraming taon. Anak ko to eh, kahit anong mangyayari, kahit anong nagawa nito, akin ito eh. Kaya namin ito kahit na ganito ang naging sitwasyon na kakayanin namin. Ayun po, lumaki po si Adriel na masayahin, happy child, masyadong masigla. Pero nung mga 2 years old pataas, nakapansin na po kami ng difference. So, ayun po, nag-decide po ako na patingin si Adriel sa developmental pedia noong last year lang po. At meron nga po siyang signs and symptoms of autism. Kasi po dun sa mga nakakausap ko naman, kinukwento ko kung ano. Proud ako kung ano yung Basta sinasabi ko po na matalino yung ako ko. Ngayon po, nagte-therapy po siya. Meron po sa may bayan na pinupuntahan, occupational therapy. Pinapa-therapy po namin siya. Ako po yung maghahatid sundo doon po sa Gapan. Tapos po, si Lloyda, siyempre, nagtatrabaho siya para yung anak niya. Mabigyan niya ng panggastos kasi ang laki ng gastos. Yung special activity po namin, mahilig po kasi mag-drawing si Adriel. Medyo nalilibitahala po ako sa oras dahil sa trabaho. Pero yun po, gusto ko pa rin po lagi may time sa kanya na maglaro kami, magtawanan. Ngayon po, isa po akong content writer at freelancer. So, nagsusulat po ako ng mga vlogs. Work from home po ako. pag kinukwento ko siya, ayan yung pinakamatalino sa aming kakapatid. O kahit nga ganyan yan, 3 trabaho niyan eh. Gaganon, kumbaga, nag-exceed siya dun sa dati niya kayang gawin kahit na may ganito siya. So talagang sobrang proud din ako. Meron po akong nakukuha allowance sa church kasi po ako po yung part po ako ng multimedia team. So kumbaga parang tulong na rin po nila. Pag nagbibida ako nun, sabi ko, si Lloyda, hindi sumusuko. Lahat ka ako ginagawa. Kung i-describe ko po siya in one word, matatag. Yung anak ko, masipag yan. Kayang-kaya niya yung lahat ng mga nangyayari, kaya niya. Ang isang hinihiling ko nga lang po, naging maayos sana yung anak. Saka si Lloyda, sana huwag mawawala ng trabaho para matugunan niya yung anak niya. Isa po sa nakatulong sa akin yung spiritual mother ko po. Siya po yung nagwaalalay sa akin simula nung high school ako hanggang college. At alam ko po na nung nagkaroon ako ng anak, isa siya sa mga nasaktan sa nangyari sa akin. Pero isa rin siya sa mga tao na yumakap sa akin. Tapos marami po akong kaibigan, mga churchmates na tumulong sa amin. Kaya nalampasan ko po yung dami ng procedures, mga lab tests na kailangan ko. Kahit na medyo sunod-sunod, malaki pa rin pasasalamat ko sa Diyos kasi nakatayo pa rin po kami at nakaka-recover na kami. Importante po talaga yung family. At pinaka-importante po yun yung sa pananalig sa Diyos. Nakilala ko po yung God is Able kasi nakikinig po kami ng DCAS. So, isa po sa naging guest doon, si Ate Mavic. Ayun po. Tapos, hinanap ko siya sa Facebook. Hinanap ko siya sa Facebook, inad ko siya, message ko siya. And then, nagkakwentuhan kami hanggang sa in-invite niya po ako na sumama sa camp. At doon ko po nakilala yung God is Able. Sabi ko nga sa prayer ko, kayo na pong bahala.
Kasi hindi po namin alam kung ano yung plano niya sa family namin. Pero alam ko, hindi yun naman kami pumapayag. Isa po sa favorite kong quotation na nabasa ko, ang sabi po ni Jerry Bridges, God does not allow pain without purpose. Hindi niya tayo binibigyan ng suffering na pain dahil wala lang. So may purpose ang lahat na nangyayari sa buhay natin. Masabi ko po na kung hindi ko pinagdaanan lahat ng yon, hindi ko makikilala ang Diyos sa paraan na pagkakilala ko sa Kanya. Kahit na alam namin pinagdaanan, hindi namin alam yung lahat. Hindi namin alam eksakto kung ano yung tumatakbo sa isip niya. Kung dati po, ang prayer ko ay gusto kong makalakad, balik sa normal, yung buhay ko, makabalik ako sa career ko. Ngayon, ang hinihingi ko lang po sa Kanya ay gusto ko ng mercy. Gusto ko lang patawarin niya ako lagi. Kasi hanggang ngayon po, parang feeling ko hindi ako worthy. Kasi kahit anong gawin ko, hindi ko kayang tumbasan lahat ng ginawa niya sa akin at ginagawa pa rin niya sa buhay namin. Lalo na po ngayon na may anak na ako. Binigyan niya ako ng istorya. Binigyan niya ako ng patotoo. So kahit feeling ko po hindi ako karapat-dapat. So, simpleng paraan na pag-share ko, pagkukwento ko ng buhay ko, napapasalamatan ko siya. Yung mga nangyaring hindi maganda, pag nagtagal, kwento na lang. Tatawa ka na. So, ngayon po, ang gusto ko ay healing ng puso, hindi healing ng katawan. Okay lang, may AVM pa rin ako, may disability, struggle pa rin financially. Pero, okay lang. Okay lang kasi may magtatawid sa akin. God will see me through. Hindi niya ako mababayaan. Grabe, Miriam. Ibang klase rin ang pinagdaanan ni Loida, no? I can't imagine going through what she went through. Kung wala kang pananampalataya, how can you survive what she went through? Totoo, faith lang talaga ang nagpatibay sa kanya. At mahirap isipin na may purpose ang Panginoon, lalo na nasa kalagitnaan ka ng paghihirap. Pero alam mo sabi sa Romans chapter 8, verse 28, and I know that all things work out for the good of those who love God. Kaya kung nahihirapan ka, kapit lang. May layunin ng Panginoon para dyan. Kaya magkita-kita tayo muli sa susunod na kwento na aantig sa ating puso. At kung akala mo hindi mo kaya, alam mo, kayang-kaya ng Panginoon. Dahil God is able.